what you need to know about insurance. Ayan, no? Kasama natin si Real Saint, si Daryl, no? Watching from the USA. Mabuhay daw tayo lahat. Mabuhay ka rin, Real, no? Kasama rin natin si Ate Glenn, no? Nasa Manila naman siya. Ayun, naalala ko na, no? Itong isa sa mga kasama natin, si MRJ ay si Maha. So hello sa iyo, Maha. 'Di ba? Nakakaloka, talagang naka-tune in siya parate sa atin. Okay. So what you need to know about insurance? Kasi ayun nga nakakonect ko siya sa kay Marlon na noon na namatay ganyan. As in unexpected yung pagkawala niya. Kaya dapat I'm sure no na napaghandaan niya 'yan kasi may interview ako sa kanya noon at yung Pinoy Central, yung business niya sa Madrid ay may nag-o-offer sila ng mga insurance products na walang investment kasi syempre ayaw natin yun. So, yun yung kung i-repost natin yung video with him, no? Para naman meron tayong tribute, no, for him. So, what do we need to know, no, about insurance? Okay, sige. Ito nga, true or false? Only unlucky people need insurance. O sige nga, sagutin niyo ba yan? Only unlucky people need insurance. O sige, sagutin natin yan mamaya. Okay? So, ito kasing insurance natin. Marami tayong mga iba't ibang types ng insurance, no? So, may mga life, ganyan, may health insurance, may property insurance. So, depende dun sa risk na hinaharap mo, yaan yung kukunin mong insurance. So, ima-match mo siya dapat, no? And kapag tayo ay bumibili ng insurance, kailangan mag-decide tayo, ano ba yung type of loss, no? Na magkakaroon ng malaking financial burden sa atin. Okay? So, yun. Okay, so how do we now choose our insurance? So, paano ba tayo pipili ng ating insurance? So, ito yung mga guide questions na mga tatanungin natin. Una is, which risks present the greatest financial threat to you or threat to you, no? Ano ba yung mga malaking financial threat sa iyo? So, para sa akin, for example, isa sa mga malalaking financial threat ay kapag ako namatay. Actually, hindi naman malaking financial threat yun, sa pag ako ay namatay. Kasi wala naman akong Actually, pag ako ay nagkasakit, ayan, no? Pagkasakit na kailangan mo ospital at yung mga ganyan-ganyan, Diyos ko, ang mahal niyan. So, yun yung pinaka greatest financial threat sa akin. So, na-identify natin, no? So, i-identify mo, ano ba yung greatest financial threat or risk na kinakaharap mo, no? And which do you fear the most? Ano yung kinakatakutan mo, no? The most? So, kamatayan. Actually, mas takot ako sa pagkakasakit kaysa sa kamatayan. Kasi sa kamatayan, wala na, di ba? Wala ka nang mararamdaman. You're together ka na with the Lord, ganyan. Pero pag nagkakasakit ka, oh my God, kalbaryo pa siya. Di ba? So, mas nakakatakot sa akin yung pagkakasakit kaysa sa kamatayan. Ako lang naman yun, no? Maaaring different yung sa inyo, okay? And ano ba yung type of risk that you would like to have insurance for? So, in my case, kung ganun, no, at ang kinakatakutan ko ay pagkakasakit at tingin ko yun yung may pinakamalaking financial health na financial burden, then I should get health insurance. Okay? So, ganun yung pag-match natin doon. So, kung ikaw naman ay isang negosyante, for example, at ang kinakatakutan mo ay kapag nasira ang iyong, let's say, a machine o ang sasakyan o kung ano man, nagamit mo sa business at yung business mo na yon ay source ng income para mabuhay ka, kailangan mong kumuha ng property insurance para sa, para sa equipment or, or kagamitan na yan.
Kung ikaw naman ay empleyado, for example, no, at ikaw yung source of income, no, at syempre, tapos meron ka, may source of income ka, at yung source of income mo, yan yung kinabubuhay ng pamilya mo. Maraming mga umaasa sa iyo. Aba, edi, ang kailangan mo dyan ay income replacement insurance, which is actually the purpose of life insurance. Okay? So, yan yung process ng pag-iisip dapat natin on how to choose which appropriate insurance type of insurance yung tama para sa atin. Okay? So ano ba tong mga insurance terms? Okay, so ito mag-iisa-isahin natin itong mga insurance terms na ituturo ko sa inyo para kapag tayo nakipag-usap sa insurance agent o kaya naghanap tayo ng information online ay hindi tayo nga, 'di ba? O makakapag alam natin kung ano yung hanapin natin. So, ang unang insurance term ay kailangan alamin natin ano ba yung policy. Yung policy, ito yung printed document na ini-issue ng policy, issued to the policy holder. So, ang insurance company usually yung nag-i-issue nito, no? Stating the terms and conditions of the insurance contract, no? So, usually ako ang napapansin ko ay yung ano natin, yung insurance policy natin, parang ano siya, no? Mayroong general terms and conditions, tapos may isang part na nandoon yung details ng iyong mga binili, magkano yung premium, magkano yung nakuha mong coverage. So magbibigay tayo ng exact example mamaya, no? Okay. Tapos, ang next na important na kailangan nating malaman ay ang premium. Okay? So ang premium is the sum paid by a policy holder to keep an insurance policy in force. Okay? So para maging maging active kumbaga, no, yung ating insurance policy ay kailangan nababayaran natin ang premium. So ito yung mga guide questions natin kapag premium ang pinag-usapan. What is the amount of the premium? Magkano ba yung kailangan nating bayaran? How will this be paid? Paano ba natin ito babayaran? Ito ba ay in cash? O kaya kapag ikaw ay nasa isang, for example kasi, no, ikaw ay kumuha ng home loan, ganyan. Usually, nagre-require sila ng mortgage redemption insurance o MRI. At usually, binabawas na yun doon sa loan proceeds sa iyo. So, pwede deducted ba from loan proceeds? So, aalamin mo kung ano yung terms ng pagbabayad nitong premium so that hindi maglalapse yung iyong insurance policy. Then, how frequently are you going to pay the premium? Monthly ba ito? Quarterly? Or annual? So, yan yung mga titignan natin. So, dahil premium pinag-usapan natin, tingnan na naman natin, ano ba yung dapat na budget natin for insurance? So, yung budget natin dapat for insurance, if-follow lang natin yung ating 5-15-20-60 budgeting rule, which states that yung 5 dyan ay 5% maximum of our income, yan yung budget natin for premium payments or yung pagbabayad natin sa insurance. Kapag lumagpas na ng 5% yung ibinabayad mo sa insurance, that means masyado na itong mahal, no? Hindi na affordable. Kasi isa po sa mga prinsipyo ng insurance ay dapat ang premium affordable. And to quickly measure that, yung affordability nito, no, based on our capacity to pay, it shouldn't exceed 5% of our income. Okay? O kung curious kayo, ano ba yung 15-20-60 dun sa 5-15-20-60 budgeting rule? I-research nyo na yan. Vince Rapisura, i-google nyo na. Vince Rapisura, 5-15-20-60 budgeting rule. Ang explanation yan, no? Para makuha yung explanation, yung 15% is for savings, 20% for investments, and 60% maximum for your expenses. So, yung budget natin for insurance, kung i-apply natin yung 5% rule na yan, ano? Kung kumikita tayo ng 20,000 pesos, ang monthly premium natin dapat dyan ay hindi lalagpas ng 1,000 pesos or kung nagbabayad tayo ng annual, 12,000. Kung 50,000 to 5 monthly, 30,000 maximum annual. Kapag ang income natin ay 100,000 per month, ang monthly premium maximum 5,000, ang annual premium ay 60,000 pesos. Okay? So now let me use itong travel insurance na meron ako, ano?
that I bought para lang maipakita sa inyo. So ito yung parte noong insurance policy where the premium is shown. Ayan. So ito ay binabayaran namin ng annual. Ayan, nakita nyo, annual $347 annually, no? At ang coverage niya worldwide. So travel insurance ito. So kita nyo naman, 'di ba kanina, dami kong mga pinupuntahan. So dapat given na sa akin na bibili ng annual na travel insurance kasi di hamak na mas mura ito kaysa sa every time na ako ay magta-travel, saka lang ako bibili ng travel insurance. Naku, usually ang isang trip ay umaabot ng mga $50 ganyan, no? Ilang trips ako in a year? Usually nasa mga 40 trips in a year. O edi 2,000 na yon, $2,000 na yon. Kung per travel ko siya kinukuha. So ang kinukuha ko yung annual coverage na, no? Para tuloy-tuloy na yon na mako-cover ako. Okay? So yan nakita natin yung premium at yung frequency ng pagbabayad. Okay. The next insurance term that we want to know, no, is itong beneficiary natin, no? Itong beneficiary, this is the person named in the policy as the recipient of insurance money in the event that an insured event occurs. Okay? So sino yung makakakuha noong benepisyo o usually yung pera, no? Kapag nangyari yung insurable event. O, kung namatay, kanino ibibigay? Kung nagkasakit, sino ang babayaran? Hospital ba o ikaw? Mga ganon, no? Kung na-aksidente, sino ang babayaran? No? Mga ganon. So, ang beneficiary questions natin, sino yung pupwedeng pangalanan na beneficiary sa ating insurance policy? Ilan yung pupwede? No? Tanong natin yan. And are there special provisions if benefits are paid to a named beneficiary who is a child? No, kailangan nating linawin yung mga yun. So dito sa sample travel insurance na binigay natin kanina, ayan. Yan yung beneficiary natin, ano? So ang beneficiary natin diyan ay si Edwin, syempre, jowa ko. At 'di ba? O pwede naman pala na ang ating beneficiary ay kahit hindi kami kasal, no, ni Edwin ay okay yan. Ang naging proof namin diyan, no, kung bakit siya yung beneficiary ko dahil business partners kami. So may effect sa business pag ako ay mamamatay. Oh, 'di ba? Business transaction yung turing sa relasyon namin ni Edwin, nakakaloka. Ayan. Okay? So yan yung beneficiary natin, ano? So pag sa beneficiary, ang susunod naman ay ang claim. So ang claim, ito yung request for payment due to an event or loss that may come under the terms of the policy. So kapag nangyari na yung hindi ka nais-nais na bagay, no? Paano tayo magka-claim? Okay? So ito naman yung mga claim questions natin. How does the policyholder submit a claim? Paano ba mag-claim? And ano yung type of documentation, no, na kailangan? And kailan ba ito dapat i-submit? Okay? So, ito, nakita natin dun sa travel insurance ko. Ito ay section 23 na, no? Ito yung claims provisions lang. For example, ito lang mga example. Kailangan may certification, information, and evidence, no? Tapos may sufficiency of notice. So this is a written notice of any claim given of the insured, no, to authorize representatives of the company, no, para kumuha ng impormasyon tungkol sa nangyayari para i-notify yung insurance company. And then may notice of claim din at saka may mga proof of claims. Okay? So yan yung yan yung ating claims, no? Next na term na kailangan nating malaman ay yung tinatawag na benefits. So ano ba yung benefits na yan? Ito yung amount na payable by the insurance company to the person who submits a claim
or his or her beneficiary under each coverage, no? So titingnan natin ano ba yung makukuhang amount, no? At kanino ito babayaran. So ang mga itatanong natin sa benefits, ano ba yung mga benefits na gina-guarantee, no, doon sa policy holder, and which events will trigger payment of the benefits. Okay? So doon sa travel insurance ko, medyo siya, no, comprehensive siya. So ang dami-daming mga covered, pero kailangan mangyari ang mga ito within my travel. Okay? So for example, mayroong medical treatment maximum benefit na $50,000 US. So imagine yung binayaran ko sa travel insurance ay ang binayaran ko ay, di ba, 347. Sabi mo lang $350, no? $350. Pero ang benefit na pwede kong makuha ay up to $50,000 US in terms of medical benefit, no? Sakaling may mangyari sa akin abroad at kailanganing ma-hospital ako or something, for medical treatment, up to $50,000 US yan. So that's I think almost 3 million pesos with 56 na exchange rate, almost 3 million pesos na yaan. Okay? Pero tingnan natin itong kung ano yung relevant kasi magka-claim kasi ako ngayon kaya ito din yung ginawa ko ng example, no? Mayroon akong claim na ipa-process as trip cancellation kasi supposedly noong Tuesday ba? Noong Tuesday papunta ako, noong Tuesday dapat papunta ako ng kahapon, no? Papunta dapat ako ng Mindanao pero hindi na ako natuloy dahil sobrang baha dito sa amin. So hindi ako makalabas. So ayan, trip cancellation yan, $4,000 US yung maximum. Pero kung due to terrorism daw, ang inner limit ay up to $2,000 US lamang, So ano ba yung ibig sabihin ng emergency trip cancellation? So pwedeng kamatayan, hindi yan yung rason ko. Pwedeng pagkakasakit, hindi rin yan yung rason ko. Pwedeng unexpected outbreak or strike, riot or civil commotion, hindi naman yan. Sudden acts of terrorism, hindi rin yan. Ito yung sa akin, severe weather conditions, natural catastrophes. Ayan, earthquake, flood. So flood in particular, yung covered doon sa akin. Tapos yung iba pa dyan, loss of travel documents, walang ka ng passport or something, ganyan. And then technical failure of aircraft or the airport facility. So kung titignan natin dito sa flood kahapon na nangyari sa akin, ang ticket ko ay nasa 12,000 pesos, I think, Tapos naka-reserve na ako ng nabayaran ko na sa credit card yung aking hotel at hindi ko na siya ma-reimburse. So mababawi ko ang lahat ng mga yon sa insurance companies. So yung 12,000 pesos natin plus I think 8,000 pesos na hotel, so 20,000 pesos. So mga $400 yung maka-claim natin. Ayan. Okay? So yan yung natin. Tapos titignan din natin kasi may mga limitations din, yung trip cancellation na yan, yung pag kinancel mo yung trip, Kapag the company will not pay the loss that is already covered by other existing insurance schemes. So important ito na malaman natin kasi ito yung tinatawag natin na double compensation or double claims, So pag nag-claim ka na sa ibang insurance company, kunwari ako, dalawa yung insurance company ko, So yung insurance company ko, for example, nakapag-claim na ako for this flood event, hindi na ako pwedeng mag-claim dun sa isa. So hindi po pwede yun. Kaya kailangan linawin nyo yan, especially kapag life insurance. Kasi kapag dalawa yung life insurance ninyo ay yung isa lang yung po pwedeng mag-apply. So you really have to be to be careful of that. Basahin ninyo yung policy, And then this benefit will only be covered if the travel insurance is purchased before the insured becomes aware of any circumstances. So
Nabili ko yung ticket I think noong Sunday. Hindi ko naman alam na babahain no ng Monday at saka ng Tuesday. The company will not pay, the insurance company will not pay for specified circumstance in respect of immediate family members traveling with me. So hindi covered kung meron akong kasamang iba. Ako lang kasi ako lang yung covered, no? And the person can only claim for only one, no, benefits ko. So kung flight cancellation yon, so pwedeng flight delay, postponement, or trip cancellation or termination. So sa apat na to, isa lang dyan yung pwede mong kuhanin, no? Kasi pwede kong kunin na lang yung trip cancellation or trip postponement kung ano man yung pinaka-fit. Okay? So, yan yung sa benefits natin. And then we also have to take a look at what we call as inclusions. So, yung inclusions natin, ito yung specific condition, no? Ito yung specific condition natin or circumstance listed in the policy that are not covered and for which the policy will not pay any benefit. So ito yung mga hindi kasama, no, sa binayaran natin na premium at hindi siya mabibigyan ng benefit, no, ng claim. So ang exclusion, ano ba yung mga events na excluded doon sa policy? So as an example doon sa aking trip cancellation, no, ang hindi kasama ay trip cancellations kapag due to pregnancy, childbirth, or miscarriage. Oy, hindi naman yun mangyayari sa akin, di ba? Kasi hindi naman ako mabubuntis, di ba? Wish ko lang, mabuntis ako. Pero hindi ako mabubuntis, di ba? Ayun. And medical expense, any medical expense is not reimbursable under this benefit. Okay? So, yung medical expense na regular na nangyayari, na tinitake ko ay hindi siya reimbursable because with this trip cancellation. Okay? And then there's also what we call the waiting period. Okay? So, yung waiting period this is the time a policyholder must wait before his or her coverage becomes effective, no? So for example, sa life insurance, may delay yan between the time when the policyholder begins paying the premiums and the coverage is active. So usually may mga waiting period na, for example, sabihin nila na magbabayad ka ngayon pero mag-wait muna tayo ng say 6 months bago maging in full effect yung insurance mo, no? So, yun yung kasi may mga instances na mga moral hazard na ay baka alam mo na may mangyayari sa iyo or something kaya kumuha na ng insurance ngayon para maka-claim ka, parang ganyan. So, yan yung reason behind the waiting period kung bakit siya nilalagyan ng ganyang provision doon sa mga insurance policies, no? So, ang mga itatanong natin sa waiting period, kailan ba yung policy magiging active? And what if something happens to me during the waiting period? Am I entitled of any benefit? So, ang nakita ko naman dito, ang usual, kung kunwari, health insurance yan. Tapos, kahit life insurance. Tapos, may waiting period na 6 months. And then, namatay ka within that 6 months. Ang usual na nakikita ko ay balik premium, no? Ibinabalik yung binayad mong premium instead na makuha yung claim. Kasi nandun ka pa sa waiting period. Or totally wala talaga, no? So, yun yung kailangang tignan natin. Okay? So, dito naman sa ating travel insurance, yan, ang walang waiting period kasi yung period of insurance ko ay talagang nakalagay yung date, no? From December 16, 2023 to December 15, 2024, no? So nakalagay diyan. So naka-alarm na 'yan sa office na by the time na 1 month before, no, na nangyayari ito. So November 15, nire-renew na nila yung aking annual travel insurance para hindi magkaroon ng ng gap, no? Talagang covered ako every time. Okay? And then titignan din natin yung eligibility requirements. Yung eligibility requirements, ito yung criteria that will determine who can purchase an insurance policy, no? So, ang mga tatanong natin diyan, no, meron bang age limits?
mayroon bang medical examination requirements? Kasi usually, sinasabi na kung masyado ka ng high risk, hindi ka na pwede sa life insurance na ito or sa health insurance na ito. Or kukunin ka namin pero hindi na covered yung mga makikita natin sa medical examination na yan, no? And then, mga occupation and lifestyle risk. So baka naman ang trabaho natin ay tayo ay skydiver, ganyan, 'di ba? O kaya scuba diver instructor, ganyan. Usually, o kaya mga police, ganyan. Actually mga police nga parang hindi siya kino-cover talaga ng typical life insurance companies, no? Kasi yung type of work nila, no, yung occupational risk is very high, no? Tapos, place of domicile or home address, meron bang requirement yan noon na dapat taga Pilipinas ka or something, no, to be able to get the insurance. Okay? So, doon sa example natin na travel insurance, no, yung eligibility ay, ayan, so not more than 75 years old. Okay? Nakalagay naman dyan lahat. Ano pa yung mga insurance terms na kailangan nating malaman? Pre-existing condition. So ano naman tong pre-existing conditions, no? This is the physical or mental condition of an insured person that existed before the person purchased the policy, no? To your knowledge, no? So dapat alam mo siya. So yung mga pre-existing conditions natin ay tanong, ano ba yung mga examples ng pre-existing conditions? Meron bang waiting period for pre-existing conditions bago siya ma-cover o talagang hindi na siya covered? Tatanong mo 'yon, no? Ano yung mga exclusions kapag may pre-existing condition at ano yung mga documentation requirements na gagawin, no, para makita yung mga pre-existing conditions? And ang pwede mo rin itanong, okay, may pre-existing condition ako, pero after 3 years or after 5 years or after a certain period of time, pwede bang included na yan sa coverage ko kapag walang nangyayari sa akin? No? So, pwedeng ganun din, no? Makikita natin kung may mga ganung provisions doon sa insurance policy. And you can actually ask your insurance provider to tailor fit, no, your these conditions according to your situation. Okay? So, for example, ito yung mga pre-existing conditions na bawal doon sa sa aking policy doon sa travel insurance. So, pag makikita nyo dyan, mga mass, tumor, or cyst, no? Pero ito dapat ay 180 consecutive days na dapat na alam ko, no? Before the policy effective date. So kung meron ako nito 180 days prior na binili ko siya, hindi siya covered. Pero kunwari, binili ko na siya ngayon, no? Tapos nagre-renew ako sa kanila every year, covered na yan, mga pre-existing conditions na yan. Kasi matagal na ako sa kanila at may information na. So yan, no? Mass tumor, disease tonsils, cataract, glaucoma, ang dami-dami. So, titignan mo nyo kung ano yung mga pre-existing conditions na hindi kasama. Okay? So, pag yan yung mga dumating sa akin, hindi siya covered doon sa $50,000 US dollars. Pero sa akin ngayon, covered na yan. Kasi itong travel insurance ko na to ay parang mga more than 15 years ko na siyang kinukuha, no? So, yon. Next ay ang deductible. So, deductible, this is the amount you pay out of pocket before your insurance begins to cover its share of costs, no? So, ang deductible, ito ay, ganito siya nangyayari, no? This is the amount that you usually need to pay each year before your health insurance starts to pay its share of cost. For example, dun sa sinabi natin kanina, no, na 50,000 yung aking medical benefit. Pero may nakalagay doon na, for example, $2,000 na deductible. O kailangan, pag may nangyari sa akin, ako muna, pag may bill na dumating, 5,000 for example, ako yung magbabayad nung 2,000, yung insurance company yung magbabayad nung 3,000. Okay? So, ganun siya. So, once you have paid your deductible amount for the year, your insurer typically covers a percentage of the costs of services. So, ito yung mga itatanong natin kapag deductible yan. Magkano yung amount of deductible?
Iiba-iba ba yan or the same ba yan for every claim? What if the event is less than the deductible? Okay? Kung less than the deductible, malamang sa ikaw lang talaga lahat yung magko-cover niyan. Pero minsan kasi may mga portion. So titignan natin diyan, no? What happens if I do not have the money to pay the deductible? No, kung yun yung nakakaloka, no? So, yan yung mga itatanong natin. At ang isa pa, nakaasawa ng deductible, yung tinatawag na co-payment, no? A co-payment is a fixed amount you pay for a covered healthcare service, usually when you receive the service. So example, no? This is a fixed amount you pay for a covered health service after you have paid your deductible. So doon sa kanina, no? May tayo, no, na may bill tayo, 5,000. Ang deductible natin ay $2,000. Oh. Ngayon, papa-check up ako, no? At may co-payment na 500 pesos. Pag na-cover ko, pag nabayaran ko na yung $2,000, kailangan bayaran ko yung 500 pesos na yan each time na magvi-visit ako dun sa doctor, no? Kung ang binibill ng doctor ay let's say 2,000 pesos, 500 pesos galing sa akin, 1,500 yung i-cover ng insurance company. Yan yung co-payment. Pero, magkikick in lang itong co-payment kapag nabayaran mo na lahat yung deductible. So, for example, walang nangyari sa akin, at ang deductible ko ay $2,000 no? At nagpa-check up ako ng 500 pesos. Ang 500 pesos ay $10. Sino magbayad ng $10? Ako, kasi hindi pa siya hindi pa nababayaran yung deductible. So, yun yung sa co-payment, okay? So, mga questions natin sa co-payment is what is the amount of the co-payment? Does this vary? And what happens if I do not have the money to pay the deductible? So, usually sa deductible kasi at saka sa co-payment, kapag hindi mo nabayaran yan, it can lead to delay or treatment denial. Kasi yun yung kinuha mong policy. Kailangan magbayad ka muna nung parte mo bago nila babayaran, no, yung balance, no? So, pero minsan naman ay may mga payment plans na ibinibigay sa'yo para unti-unti mong mabayaran yung deductible or yung co-payment doon sa insurance company. Bakit ba kasi may deductible and co-payment? Usually dito sa Pilipinas, hindi ito uso, Ito ay usong-uso sa Amerika, no? So, at sa mga developed, sa Europe, ganyan, no? So, ito ay relevant para sa mga OFWs natin. So, ang deductible and co-payment, yan ay china-charge para maging risk-sharing between the insurer and the insured, no? Between tayo and the company to prevent overutilization. Kasi kapag may co-payment or deductibility, hindi ka basta-basta magka-claim, di ba? Kasi meron kang out-of-pocket parate. And usually kapag may deductibility at saka may co-payment, lower yung premiums na binabayaran natin. Okay? Sino ba dapat yung mga insurance beneficiaries natin, So, pag titignan natin, sino ba yung mga ilalagay natin dyan. Okay, pero bago tayo patuloy, may mga bago tayong mga kasama, Si Kathleen, ayan, kasama natin si Kathleen, si Grace, at saka kasama din natin si Christy, si Dua, watching from Melbourne, si Chris din, kasama natin, watching from Switzerland, itong si Lerms. Sabi ni Maha ni MRJ, i-reveal ko na daw sino yung aking travel insurance. I-message kita, Maha, sasabihin ko kung ano yan. Sa'yo lang. Si Abu, nasa Jeddah. Si Sev, hello din sa'yo. At magandang gabi din sa'yo. Helen, nasa Switzerland din si Helen. So sino-sino ba dapat yung mga ilalagay natin na insurance beneficiaries natin, So yung insurance beneficiaries natin, titingnan natin. Kapag property insurance, sino ba yung beneficiary niyan usually, Yung beneficiary niyan is the policy owner or usually the property owner. Kung sino yung may-ari, ng property na yaan, okay? Tapos sa health insurance policy, sino naman yung beneficiary niyan, Usually
yung policy owner mismo, so sino yung bumili, at saka yung kanyang immediate family members. So titignan mo rin kung sino yung covered, no? Binilista usually yung pangalan ng mga yan. Kapag life insurance naman, sino ba yung beneficiary niyan? Ang beneficiary niyan ay yung policy holder, yung ilalagay ng policy holder na beneficiary who will receive the payment upon his or her death. So technically, pwede naman kahit sino, no? Basta mapatunayan mo na meron kayong legit na relationship, either a business transaction or a romantic relationship, for example, na magpapatunay ng inyong link together. Okay? So, yung mga beneficiaries natin sa life insurance, for example, no, pwede naman yung asawa natin yan or yung spouse natin. So, ano yung advantages natin dyan, no? So, yung advantage kapag yung spouse mo, of course, parents know best. Yun yung advantage yan. And they will need the money that they will get from the insurance in caring for the children. And hopefully, they will be able to invest the money to increase the family security. Ang disadvantage naman kapag sa spouse mo ipinangalan yan, ay might be spent for other purposes. Pwede rin talagang mangyari, pwedeng mangyari yun, ano? At it might also be used, no, to take in another spouse. Pero sa akin parang hindi na rin yung disadvantage, no? Kung kailangan naman talaga siguro, ano, para huwag tayong magpakamartir. Ako lang ngayon lang naman ang take ko diyan, no? So, 'yon. Pwede rin na ang beneficiary mo ay ang child mismo. Ang advantages nito ay yung money intended para sa mga bata ay talagang mapupunta, no, doon sa mga bata. Ang disadvantage naman nito, syempre yung mga bata baka hindi pa sila mature or responsible enough, no, to make financial decisions. Baka minor pa sila. Okay? So pwede rin na ipangalan yung beneficiary sa adult na sibling natin, no? So ang advantages nito, they can protect the money, no, intended for children against demands or expectations from the spouse or their family, no? So tito or tita mo ilagay, pwede 'yon, no? Disadvantages, they might run off with the money, takbo nila yung pera, and they might spend it on their own children in addition to or instead of the orphaned nieces and nephews, no? So kayo na yung para sa akin pag adult sibling na yan at magiging siya yung nagpapag-alaga, parang hindi mo na maiiwasan yun kung ito magagastos ko sa anak ko, ito para sa mga na orphan. Parang one big family na ulit kayo, no? So at ako tingin ko yun yung dapat na pagtingin natin diyan. Pero para sa akin, yung pagpili ng beneficiary mo sa insurance ay dapat nakaangkla yan sa kung sino talaga yung pinagkakatiwalaan mo at sino yung dapat na humawak ng pera to make sure that the money will be used properly according to your wishes. So, pero pag ikaw kunwari namatay ka na, wala ka rin naman na talagang magagawa. Okay? So, yan. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.